Naririnig ni Ruben ang boses ng batang babae sa pasilyo. Propesor, pakiusap, ayokong sumama sa kanya. Mabilis siyang napalingon. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang nakatayo sa hallway. Maputla ang mukha at nanginginig ang maliit niyang katawan habang nakatitig sa lalaking naghihintay sa labas ng paaralan. Dahan-dahang lumuhod si Ruben sa tabi niya. Luna, ano ang nangyari anak? Mahinahon niyang tanong. Umiling lang si Luna. Halos pabulong na inulit. Pakiusap, ayokong sumama sa kanya. Huwag ninyo akong pilitin. Sa labas ng bakod ng paaralan, nakatayo ang isang matandang lalaki. Tuwid ang tindig, may kulay abo at maayos na gupit na buhok. Suot ang isang unipormeng polo. May dalang portfolyo sa ilalim ng kanyang braso at bahagyang nakangiti. Magandang araw, bati niya nang lumapit ang guro. Narito ako para sunduin ang aking apo. Ako si Senyor Rodelio, ama ni Daniela. Ilang segundo siyang tinitigan ni Ruben bago siya muling huminga ng malalim. Paglingon niya kay Luna, nakita niya sa mga mata nito ang pakiusap. Hindi iyon kapritsyo ng bata, kundi takot. Ah, Senyor Rodelio, matatag na sabi ni Ruben. Pakiusap, maaari po ba kayong maghintay sandali? Natatakot po si Luna. Kailangan ko munang makausap ang kanyang ina bago ko siya payagang umalis. Nakunot ang noo ng lalaki at nag-krus ang mga kamay. Pero bakit? Tanong niya. Medyo may halong inis. Ako ang kanyang lolo. May pirma akong pahintulot. Alam ko po, mahinahong tugon ni Ruben. May permiso nga po kayo, pero halatang natatakot ang bata. Bilang guro niya, tungkulin kong maging maingat. Anong ibig mong sabihin, guro? Malamig na tanong ni Rodelio. Iniisip mo bang may gagawin akong masama sa apo ko? Tahimik, ngunit matatag, ang tinig ni Ruben. Wala po akong sinasabi, pero kailangan kong tawagan muna ang kanyang ina. Hanggat hindi ko siya nakakausap, nasa ilalim pa rin ng aking responsibilidad, si Luna. Nanginig ang hangin sa paligid ng gate. Ilang bata ang napahinto at napatingin. Ang punong guro na dumadaan sa pasilyo ay bahagyang bumagal ang lakad. Tumalikod si Ruben at nagtungo sa kanyang opisina upang tumawag. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot ang isang boses sa kabilang linya. Hello, magandang araw, Senyora Daniela. Siguro Ruben po ito. Nandito po ngayon ang inyong ama sa paaralan. Pero natatakot po si Luna nang makita siya. Ayaw niyang sumama. Gusto ko lang po sanang makumpirma kung alam ninyo ang tungkol dito. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya bago marinig ang boses ni Daniela. Oo. Oh, guro. Ako po ang nagpadala sa kanya para sunduin si Luna. Matagal na po kasi silang hindi nagkikita. Siguro nagulat lang siya. Pwede niyo na po siyang pauwiin. Bahagyang kumunot ang noo ni Ruben. Ramdam ang kabog ng kanyang dibdib. May bumubulong sa kanyang loob na parang may mali, pero may pirma siya ng magulang. At ngayon, kumpirmasyon mismo ng ina. Bumalik siya kay Luna. Hindi gumagalaw ang bata, nakatitig pa rin sa lolo niya na parang may bangungot na nakikita. Luna, sabi ng mama mo, ay ayos lang. Mahinahon niyang sabi. Yumuko ang bata, hindi nagsalita. Mas mahigpit lang niyang hinawakan ang mga strap ng kanyang bag. Sinamahan siya ni Ruben hanggang sa gate. Bago pa makapagsalita ang matanda, muling lumuhod si Ruben at mahinang bumulong kay Luna. Kung kakailanganin mo ako,
Sabihin mo lang, narito ako, malapit lang ako. Dahan-dahan lang na tumango si Luna. Inabot ni Rodelio ang kamay niya. Ilang segundo siyang hindi gumalaw tapos walang imik na lumakad papunta sa kanya. Ngumiti ng bahagya ang matanda, nagpasalamat ng maikli at tumalikod. Naiwan si Ruben sa may gate ng paaralan. Mabigat ang dibdib. Hindi mawala sa isip niya ang mga salitang iyon. Pakiusap. Ayokong sumama sa kanya. Kahit sinunod niya ang tamang proseso, may kung anong bumubulong sa kanya na parang nagkulang siya sa batang iyon. Kinabukasan, makulimlim ang langit at malamig ang hangin na dumadaloy sa bakuran ng paaralan, parang may ibinabalitang hindi maganda. Maagang dumating si Ruben gaya ng dati, may dalang folder sa kilikili at tasa ng mainit na kape sa kamay. Pero, nang araw na iyon, nanlamig ang kape bago pa niya ito sipain. Hindi maalis sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang mga mata ni Luna, ang mahina nitong tinig, ang nakatagong pakiusap sa likod ng kanyang mga salita. Habang inaayos niya ang mga materyales sa mesa, panay ang tingin niya sa pintuan. Hanggang sa lumitaw si Luna. Tahimik siyang pumasok, nakasabit ang bag sa gilid, magulo ang buhok, halos matanggal na ang clip. Mabagal ang lakad, nakayuko ni hindi gaya ng dati na tumatakbo agad papunta sa mga laruan o bumabati sa mga kaklase. Dumiretso siya sa isang sulok at umupo mag-isa. Maingat siyang pinagmasdan ni Ruben. Hindi na ito ang parehong Luna na kilala niya. Hindi na ang batang masayahin, madaldal, at laging may tanong. Ang batang nasa harap niya ngayon ay parang may pasan na bigat na hindi kayang sabihin. Lumapit siya, umupo sa tabi nito, tulad ng ginagawa niya kapag gusto niyang makipag-usap ng mahinahon. Magandang umaga, Luna. Ayos ka lang ba ngayon? Tumangulang si Luna, hindi tumitingin. Pinilit ni Ruben ngumiti, umaasang mapagaan ang loob ng bata. Ang lamig ng umaga, no? Halos ginawin ako papunta rito. Hindi sumagot si Luna. Bahagyang umiling lang, parang gusto na niyang matapos ang usapan. Napansin kong tahimik ka ngayon, sabi ni Ruben. May gusto ka bang ikwento sa akin? Lumingon si Luna sa kabilang direksyon at isinara ang zipper ng kanyang jacket hanggang leeg. Tinatakpan ang kalahati ng mukha niya. Mas masakit iyon kaysa sa pag-iyak. Isang katahimikan na parang sigaw ng kaluluwa. Katahimikan ng isang batang gusto ng tulong, pero takot na magsalita. Hindi na nagpumilit si Ruben. Iginagalang niya ang katahimikan ni Luna. Ngunit nanatili siyang malapit, umupo sa isang upuan, hindi kalayuan, at ilang minuto lang siyang tahimik na nagmasid. Habang nagkaklase, ginagawa ni Luna ang lahat ng inaasahan sa kanya. Nagkukulay, kumakanta ng mga awitin, tumutugon kapag tinatawag sa attendance, kumakain sa oras ng tanghalian. Pero kahit ginagawa niya ang lahat, para bang wala talaga siya roon. Ang katawan niya ay nasa loob ng silid-aralan, pero ang isip at puso ay nasa malayo, tila nasa isang sugatang mundo. Napansin ni Ruben ang bawat detalye. Kung paano nanginginig ang lapis sa kamay niya, kung paanong tumatakas ang tingin sa bintana, at kung paano siya napapaigtad sa bawat malakas na tunog. Sa oras ng palaruan, habang ang ibang mga bata ay tumatakbo at nagtatawanan sa bakuran, nanatiling nakaupo si Luna
sa isang bangko malapit sa hardin ng paaralan. Dinudukot niya ang damo gamit ang dulo ng kanyang sapatos, gumuguhit ng mga linya sa lupa na parang may gustong sabihin. Hindi siya tumatawa, hindi nakikihalubilo, hindi man lang tumingin sa kahit sino. Lumapit si Ruben sa punong guro at maingat na nagsabi, "May napapansin akong kakaiba kay Luna. Hindi ko alam kung ano mismo, pero parang nagbago siya ng isang iglap." Itinaas ng punong guro ang tingin mula sa mga papel. Isa siyang praktikal na babae, matatag ang tinig. Nagbabago talaga ang mga bata, Ruben. Minsan, paggising nila, iba na ang timpla. Baka masama lang ang gising. Huminga ng malalim si Ruben. Kahapon, takot na takot siya at nakiusap sa akin na huwag ko siyang pauwiin kasama ang lolo niya. Ngayon, ganito siya. Hindi ito normal. May mali. Bahagyang tumango ang punong guro. Obserbahan muna natin ng ilang araw. Kung hindi magbago ang kilos niya, saka tayo kikilos. Sa ngayon, panatilihin mo lang ang kalmado. Tumango si Ruben, ngunit hindi siya mapakali. Pagkatapos ng klase, bigla siyang kinabahan. Ngayon, darating dapat ang mama niya, naisip niya. At nang makita ni Luna ang ina sa pintuan, agad siyang tumakbo, niyakap ito sa baywang at itinago ang mukha. Nabigla ng bahagya ang ina. "Anak, anong nangyari?" tanong niya. Hindi sumagot si Luna. Tahimik lang siyang kumapit, parang ayaw ng bitiwan. Mula sa malayo, pinanood sila ni Ruben. Ramdam niya ang bigat sa dibdib at pagdududa sa isip. Nang gabi, isinara niya ang kanyang kwaderno at sa isang blangkong pahina ay isinulat lamang ang isang pangungusap. Hindi na siya pareho at ako rin. Kinabukasan, dumating si Ruben sa paaralan ng mas maaga kaysa dati. Maputla siya, halatang pagod, at may mga anino sa ilalim ng mga mata. Buong gabi siyang nagpalipat-lipat ng posisyon sa higaan. Hindi mawaglit sa isip ang imahe ni Luna na nakaupo sa sulok ng klase. At ang boses nitong patuloy na umuugong sa kanyang pandinig. Pakiusap, ayokong sumama sa kanya. Hindi na niya kayang balewalain iyon. At kahit sinabi ng punong guro na manatiling kalmado, alam ni Ruben na maaring maging malupit ang oras sa mga nag-aalinlangan. Ilang minuto bago tumunog ang bell, kumatok siya sa opisina ng punong guro. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. Mahina, pero matatag ang tono. Itinaas ng punong guro ang tingin mula sa mga ulat. "Siyempre, Ruben, pasok ka." Umupo siya at agad nagsimula. Si Luna ay ganoon pa rin, sarado, tahimik, parang wala sa sarili. Hindi na siya ang dating bata. Kahapon, umiyak siya sa recess, hindi nakausap ang kahit sino buong araw. Hindi na ito simpleng masamang araw. Isa na itong senyales. Huminga ng malalim ang punong guro, isinara ang folder, at umupo ng maayos. "Ano ang gusto mong gawin?" "Imbitahin natin ang mga magulang," sagot ni Ruben. "Kailangan nating makausap sila, ipakita kung ano ang nangyayari. Hindi ko kayang panoorin na parang wala lang." Ilang segundo siyang nanahimik bago tumango. "Sige, tawagin din natin ang school psychologist. Gawin nating opisyal ito." Makalipas ang ilang oras, sa maliit na silid ng pagpupulong katabi ng opisina ng punong guro, nagtipon ang mga magulang ni Luna. Si Daniela, ang ina, ay nakabihis ng elegante,
May bahagyang make-up at hawak ang cellphone na parang ito na ang buong mundo niya. Si Julian, ang ama, ay tahimik lang. Nakasimpleng kamiseta, nakayuko, halatang ayaw talaga roon. Naupo na si Ruben, ang punong guro, at ang school psychologist sa kabilang panig ng mesa. Ang punong guro ang unang nagsalita. Tinawag namin kayo ngayon upang pag-usapan ang ilang mahahalagang obserbasyon tungkol kay Luna. Ngumiti si Daniela, pilit at malamig. May nangyari ba? Kinuha ni Ruben ang pagkakataon na magsalita, mahinahon pero diretso. Napansin namin ang malalaking pagbabago sa kanyang ugali nitong huling 2 araw. Si Luna ay naging tahimik, takot, at tila malayo ang loob. Noong Martes, nang dumating si Senyor Rogelio para sunduin siya, nakiusap siya sa akin na huwag ko siyang paalisin kasama niya. Takot na takot siya. Biglang sumimangot si Daniela. Pasensya na, takot. Sa tingin ko, medyo sobra naman yan. Hindi po sobra, senyora. Kalmadong sagot ni Ruben. Sinabi mismo niya, pakiusap, ayokong sumama sa kanya. At makikita sa mga mata niya ang labis na takot. Habang nagsasalita siya, si Julian ay patuloy na naglalaro ng mga daliri sa kanyang mga tuhod, hindi makatingin. Si Daniela naman ay nag-cruise ng mga braso at malamig na tumugon. Makinig kayo. Ang tatay ko ay isang kagalang-galang na tao. Hindi siya kailanman nanakit ng kahit sino. Mahal na mahal niya si Luna at palagi siyang nandyan para tumulong sa pagpapalaki niya. Kung natakot siya, sigurong sandali lang iyon o bunga ng imahinasyon. Alam niyo naman ang mga bata. Madalas silang mag-imbento ng kwento kapag may ayaw sila. Sinubukang palamigin ng punong guro ang tensyon. Nauunawaan namin, Senyora Daniela, mahinahon niyang sabi. Wala kaming ibinibigay na paratang. Ang tanging layunin namin ay tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ni Luna. At gusto naming alam ninyo kung ano ang nangyayari. At nagpapasalamat ako sa inyo para doon. Matatag na sagot ni Daniela. Pero kilala ko ang ama ko. Hindi niya kailanman sasaktan ang anak ko. Isa siyang maasikaso, maalalahanin sa bawat detalye. Sa tingin ko, nagkamali lang kayo ng pagkaunawa. Tumingin si Ruben kay Julian. Hindi pa rin ito nag-angat ng tingin mula sa mesa, bahagyang tumangulang, walang sinasabi. May gusto ba kayong idagdag, senyor? Maingat na tanong ni Ruben. Lumunok si Julian, inayos ang kwelyo ng kanyang polo at mahina niyang sinabi, nagtitiwala ako sa kanya, nagtitiwala ako kay Luna, pero siguro nga, dapat lang maging mas maingat tulad ng sinabi niyo. Tiningtingnan siya ni Daniela nang may hindi pagkatuwa. Julian, pakiusap, bulong niya. Muling nagsalita ang direktor. Maaari naming ipagpatuloy ang obserbasyon. Kapag may napansin kaming anumang kahina-hinalang pag-uugali, agad naming ipapaalam sa inyo. Natapos ang pulong ng formal. May mga pilit na ngiti, magalang na pasasalamat, pero si Ruben ay umalis na may mabigat na pakiramdam. Ang tinig ni Luna, maliit, nanginginig, puno ng takot, ay tila hindi pinansin. Sa silid guro, nangako siya sa sarili. Kapag humingi ulit ng tulong si Luna, hindi na ako mag-aatubili. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng payapa o tila payapa sa unang tingin. Bumalik ang mga bata sa kanilang karaniwang gawain. Napuno muli ang mga klase ng kanta, guhit,
at makukulay na kwento. Ang amoy ng mga krayola ay humalo sa tawa ng mga bata sa bakuran. At si Luna, tila bumabalik na siya sa dati. Noong Martes, gumuhit siya ng bahay na may malalaking bintana at harding puno ng bulaklak. Ngumiti siya at ipinakita iyon kay Ruben. Noong Miyerkules, sumali siya sa bilog na talakayan. Ikinuwento ang paborito niyang manika at nagbiro pa na nagpatawa sa lahat. Noong Huwebes, tumakbo siya sa palaruan, nakalugay ang buhok na hinahampas ng hangin gaya ng dati. Tahimik na pinanood ni Ruben ang lahat ng ito mula sa malayo, maingat, ngunit may halong pagkalito sa dibdib. Mahirap pigilin ang tuwa habang tinitingnan ang masiglang mukha ng bata. Tunay siyang mukhang masaya, magaan ang tawa, niyayakap ang mga kaibigan, at nakikilahok sa lahat ng gawain ng may taos-pusong interes. Tila nawala na ang bigat, parang ang sandaling iyon sa pasilyo. Noong sinabi ni Luna, "Pakiusap, ayokong sumama sa kanya," ay isang panandaliang bangungot lamang, hindi isang babala. Pilit niyang pinaniwalaan ang sarili na ganoon nga. Sa pulong ng mga guro noong Biyernes, sinabi ng direktor, "Mukhang maayos na ang pakiramdam ni Luna, hindi ba?" Bahagyang tumango si Ruben. "Oo, parang bumalik na sa dati. Marahil isa lang itong walang saysay na takot," dagdag ng school psychologist. Napakasensitibo ng mga bata. Minsan, maliit na bagay lang, pero nagiging malaking drama. Hindi na sumagot si Ruben. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Pero sa kailaliman ng kanyang puso, may nanatiling kaba na hindi mawala-wala. Kinagabihan, gaya ng dati, nirepaso niya ang mga kuwaderno ng mga estudyante. Nang dumating siya sa kay Luna, nakita niya muli ang guhit ng bahay na may malalaking bintana. Pero sa ibabang sulok ng papel, may isa pang detalye. Isang maliit na lalaking figura sa madilim na kasuotan. May mga matang kinulayan ng itim. Halos hindi mapansin, pero nandoon. Binaligtad ni Ruben ang pahina. Wala nang iba. Maingat niyang isinara ang kuwaderno, itinukod ang siko sa mesa, at tinakpan ng mga palad ang mukha. Gusto na lang niyang ituloy ang buhay, kalimutan ang lahat. Pero ang puso niya, ang puso ng isang guro, ay bumubulong. Ang mga lihim, kailanman ay hindi nananatiling nakatago. Noong Lunes, dumating si Luna sa paaralan ng mas maaga kaysa dati. May hawak siyang bulaklak at iniabot niya ito kay Ruben na may mahiyain ngunit matamis na ngiti. "Para sa inyo po, guro." "Ang ganda naman nito, Luna, salamat." Nakangiting sagot ni Ruben, bahagyang nagulat. Ngumiti rin si Luna, saka tumakbong makipaglaro sa mga kaibigan. Sandali niyang naisip, baka nga totoo, baka nga lahat ay guni-guni lang. Pero nang ilalagay na niya sa tabi ang bulaklak, napansin niyang tuyo na ang mga talulot, medyo lukot, para bang ilang araw na itong napitas at naiwan sa isang sulok. Maliit na detalye, ngunit alam ng isang mapanuring mata na doon nagsisimula ang katotohanan. Alam ni Ruben iyon. Kahit tila payapa ang paligid, ramdam niyang may bagay pa ring nakatago. Tahimik lang na naghihintay ng tamang sandali para lumabas sa liwanag. Dumating ang Biyernes na maaraw, mainit pero hindi nakakasuya. Sa klase, tahimik at maganda ang kapaligiran. Si Luna ay abala sa pagdikit ng mga guntingang papel.
nakangiti, at marahang kumakanta ng kantang pinag-aralan nila noong nakaraang linggo. Si Ruben, habagamat nananatiling mapagmasid, ay nagsimulang magpakalma. Siguro nga, naisip niya, lahat ng iyon ay napalaki ko lang. Marahil, ang sakit na naramdaman ko sa kanyang katahimikan ay lumipas na. Ngunit biglang tumunog ang kampana sa pasukan. Pagkalipas ng ilang minuto, sumilip sa pinto ng silid ang alalang assistant. Professor, opo, Ruben. Nandito po ang lolo ni Luna, si Rogelio Ramirez. Nasa gate siya at sinabing susunduin daw niya. Parang nanigas ang dugo ni Ruben. Ang pangalan pa lang ay nagpatigas ng kanyang katawan. Agad siyang napalingon kay Luna at ang nakita niya ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Si Luna ay tila natulala. Nanlaki ang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig, walang tinig, nanginginig ang buong katawan. Ilang segundo lang at bumagsak siya sa tuhod. Humagulgol ng malakas, isang iyak na walang tunog ng pag-asa. Parang gusto niyang takasan ang sarili niyang anino. At noon, lumitaw ang pinakamasaklap na palatandaan. Namasa ang kanyang pantalon. Si Luna ay napaihi sa sobrang takot. Tumigil ang oras. Ang mga kaklase ay natigilan. Walang makagalaw.